guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This general and a collective reading your energy at this time. Sun, masiyahin, positive, passionate, optimistic, parang bata na masiyahin, kasi parang bata na nandito na masiyahin, no? Very active, energetic, full of vitality. Maybe you're successful already, o kung hindi pa ay you're leading towards success, and maybe you're talented. Pwede, ano yung talented ka? Oo, talented ka. And joyful. Or pinag-succeed. May napagtagumpayan ka pati. Meron. Yung parang nag-aantay ka. Yung, ano yung napagtagumpayan mo? Yung maging clear na yung judgment mo. Yung isipan mo na hindi na maging clouded yung judgment mo. Yung isip mo. Klaro na yung isipan mo. Klaro yung judgment mo. Do you judge things? Do you think about the situation or person or anything, no? Na walang mga outside influences na influence sa isipan mo na nagpapakloud sa isipan mo, ganun ba? And then, that's why active ka and para bang napaka-positive kasi walang mga negativity from or kung ano man yan na influences na pwedeng mo paklaudin ng judgment mo at ng isip mo. Okay. Ini-embody mo energy yun. Confident. And parang nakataas noo ka. No? You don't care what others think or yung reaction nila sa kilos mo, sa sinasabi mo. You're just being real, no? Pinapakita mo yung totoo ikaw and confident ka na ipakita or pinapakita mo yung totoong ikaw. The real you. Kasi truth nito, blue. Na hindi mo iniisip o hindi ka nag-aalala, hindi ka anxious in front of others, hindi ka nag-aalala kung ano yung isipin, sasabihin, reaction ng iba sa kilos mo, sa galaw mo, sa sinasabi mo, sa actions mo, sa mga ginagawa mo. Yung real confident ka. Kasi lahat naman ng ginagawa ng tao ay may komento yung iba. Lalo yung mga walang magawa sa buhay. Talaga magharap yan ang pwede nilang maikomento, ng pwede nilang may criticize sa tao. May iba gumagawa pa ng kwento para lang makapanira. Very toxic yung kanilang buhay. Yung binabantayan nila ay kapitbahay, ibang tao, buhay ng ibang tao. Hindi nakafocus sa sariling buhay. Hindi ka maintindi yung anak, hindi maintindi na maayos yung hindi mapagfokusan yung mga gawain niya. Ang pinafokusan ay yung buhay ng iba, buhay ng kapitbahay. Yun pala kayo nainggit, no? Kaya na-insecure. Kung kaya gano'n ang ginagawa. Oh my gosh. Ano pa ang about sa'yo? You are kind-hearted, soft and feminine. You offer a helping hand. Oh.
Maaaring matulungin ka, maawain, na mahabagin, yung mga ganito. Pag may kawawa, o may nagugutom, no? Ay talagang tinutulungan mo. Talagang, siguro hindi mo matiis yan, no? Ganun yung mga mahabagin, hindi nila matiis na makaramdam ng awa. Pero hindi sa lahat ng panahon ay dapat sundin yung nararamdaman na awa, kasi mayroong mapanamantala. So you have to choose kung sino ang tutulungan. Kasi nasa Biblia din yan eh. Kasi pwedeng pag hindi ka naging maingat sa tutulungan mo daw, no, nasa Biblia daw yun, ay pwede ikakapahamak mo, ikaw pa'y maruman. Bakit? Meron kasi mga evil na tao. Like psychopaths. Basta nasa Biblia yan. Napanood ko lang yun sa YouTube, guys. Nasa Biblia daw yung ganyan. Na ganun. No? So, dapat magkaroon ng awareness about sa ganyan. No? Kasi pwedeng magbalat kayo ang demonyo, no? O magbalat kayo na santo o anghel, diba? Gano'n naman ang mga sa kadiliman eh. Mapag-pretend, mapag-kunwari, masinungaling, manipulative, at sasamantalahin nila yung awa, yung empathy. Pag alam nila maawain, empathetic, ay aabuso. At gusto pang saklamin, haklamin, ngunin ang sa iba. There are people na deceitful and cunning and evil talaga. Kaya, nasa Biblia yun na hindi dapat tumulong sa kung sino-sino lang. Para bang mag-ingat sa tulungan na hindi lahat ay dapat mong tulungan. Kailangan mo din piliin yung tutulungan mo. Kasi katulad dun sa sa Malaysia ba yun? Malaysia ata yun o Indonesia. Na yung buwaya, nagkukunwari siya na na tao na parang nalulunod, inaangat niya yung mga kamay niya, yung paa niya, na parang tao talaga, o tinan mas malayo, para makapangbiktima, para pag may lulusong sa tubig para i-save siya, kasi akalain na tao, no? Yung pala kay buhaya. Ayun na yun, mabiktima na siya para magkaroon siya ng pagkain niya, o diba? May isip ang mga hayop. So, hayop pa nga nakakaisip ng mga ganyang tricks eh. Paano pa yung mga tao ng cunning? Yung evil na mga tao ay natural na mga cunningan sila. Oh, diba? Sample lang yun. So, ang message for you. Si Jesus Christ pa ba nagkagay dito ngayon? Mukhang 50-50. Pray po ba yun? Parang 50-50. Parang baka hindi na. One more. Si Jesus, ikaw pa rin po ba, Lord? Si Jesus Christ pa ba yung nagagay dito ngayon? Siya pa rin pala. Siya pa rin. Siya pa rin. Ano yung message ni Jesus Christ for you? Birthday. A significant birthday holds the answer to your question. Hindi ko na-translate. I-translate ko naman yun minsan. Lagi lang lumalabas yan. Ito-translate. Ano pa ang message ni Jesus Christ sa'yo? The world in reverse. There is a new beginning, a new cycle.
sa buhay mo. Kasi may nag-close na cycle and then you will start another cycle. Ano pa ang message ni Jesus Christ sa'yo? You have broken every chain. Temperance in reverse. Hindi ka na matitingga. Kasi may nag-close na cycle eh. Hindi ikaw tong hindi matitingga. Person mo hindi na matitingga. Person mo to na hindi matitingga. Maaaring magkaroon ng new beginning sa inyo kasi hindi na siya matitingga pa. Na hindi na siya yung parang kalmado, relax lang na walang ginagawa action towards you. Maaaring at that time na parang tingga siya, nag-heal siya, ganun. Na-rejuvenate, kini-cleansing, kini-cleansing. Yeah, why not? Kasi hini-heal. Ano yung umpisan mo cycle? Ano yung umpisan mo cycle din? Parang pahalang mo. Parang ano, dito kasi. Upright po ba yan? Para sure. Upright na to, upright. Ay, ano to guys? Lilipat ka, o lalayo ka, iiwas ka. May paglayo eh, iiwas o may iwasan ka. May lalayuan ka, pwedeng place, situation, or person. Yan. Kung place ay lalayo ka na sa lugar ninyo, yan yung sisimulan mong bagong cycle. Or iiwas ka sa, basta may iwasan ka, pwedeng person mo, enemy mo, pwedeng ganun. Or else ay situation or lugar, yan ang alisan mo, pwedeng ganun. Ano pa itong umpisan mong bagong cycle? Kasi may nag-close na cycle. Bagong path. Bagong path. Ito yung nauna. Yes, bagong path. Yan, no? O, pwede may paglipat talaga guys eh, sa malayong lugar, sa ibang lugar, doon ka na mag-settle down, doon ka na titira, doon ka na mag-put up ng business o mag-umpisa na ng panimula. Yan. Doon ka na magpayaman. Pwede din. Baka doon ka na magsasaksi, doon ka na yayaman nga, no? Gaganda ang buhay mo na you will have a peace of mind or peaceful yung isipan mo, peaceful yung buhay mo, komportable yung buhay mo doon. Ganun. Magkakaroon ka talaga ng peace of mind doon. Kasi may 6 of swords dito. Magkaroon ng balance with the number 6 and harmony sa environment mo. Ganun. Ano ang magiging buhay mo doon sa ibang lugar? Kasi may pagta-travel, oh. Queen of Cups, upright na itong Queen of Cups. In reverse. Hindi ka na magiging emotional doon. Hindi ka na magiging sensitive. Hindi ka na maging soft. Hindi ka na maging mahina. Hindi mahina eh. Hindi ka na maging sensitive doon. Yung parang emotional, yes. Hindi ka na maging sensitive doon. Hindi ka na maging aloof pati. Aloof or yes. And yung in-isolate mo yung sarili mo. Tama ba? Kasi clarified by the Hermit. Oh, hindi mo na in-isolate yung sarili mo. Ganon.
hindi ka na emotional, yung palaging nalulungkot, yung palaging naiiyak o naluluha, yung gano'n, hindi ka na madaling masaktan, hindi ka na sensitive kasi hindi na toxic yung environment mo eh. Instead, magiging masiyahin ka na niyan, stable ka na emotionally, secured, you will feel secured and stable. Yan. Kaya nga, naniniwala ba kayo sa paniniwala na meron talagang place na mahirap umasenso? Meron yung place na mabilis umasenso yung tao. Kasi depende yan sa mga tao nakatira dyan. Kasi pag once na pag yung isang place ay may mga evil na they are motivated, driven by their inggit, mas Tagalog ba? And their insecurities na gumagawa lang din tayo lang insecurities sa envy nila. This is a sign na evil yung mga tao yan. And then pag ayaw ng mga tao sa isang place na yan na makita na umaasenso yung iba, talaga mahirap umasenso sa lugar na yan. Umiiral yung kanilang selfishness, kaya mahirap umasenso sa lugar na yan. Unlike sa place na, alam mo, nagtutulungan, nagsusuportahan pa nga. Mas maganda yung ganun, healthy yung pamumuhay ng bawat tao. And pag tinulungan, dapat ay maging grateful, thankful, huwag abusado. Maging thankful sa binigay, no? Na ay mabuti at na binigyan, no? Dapat ay mag-isip na suklian o kahit hindi man, kahit hindi na. Ako ganun ako, pag bibigyan ako ng pagkain, pag mayroong mga okasyon, talaga pag kunwari may birthday din dito sa amin na may handa, pinapadala ko din ng pagkain. Ganun ako, talagang sinusuklian ko yun. Mas higit pa yung binibigay ko. Kasi naisip ko, kasi talaga na-appreciate ko yun. Talagang grateful ako na binigyan. Hindi lahat ay magbibigay sa'yo. Ganon. Ganon ako, guys. Hindi ako yung abusado na kuha ng kuha lang, ganon. Marunong din ako magbigay. No? Masigit pa nga yung binibigay ko pag ako nagbigay. Kasi na-appreciate ko talaga yung nagbibigay. Hindi pwedeng na siya lang ang magbigay, dapat ako din magbigay. Para may equal give and take. So, ganun din dapat sa relationship. Na meron equal give and take. Like, huwag mong pakialam yung tuta. Tim-tim. Doon ka kasi langgaan mo na. Doon ka sa pin mo. Doon. Doon ka na. Huwag ka makulit. Ay, sige pang ulit. Ayan. Yung iba naman ay pag binigyan, pag tinulungan, pag ginawaan, pag naisip nila ay naawa pala. Nagbibigay. Pwede ko palang samantalahin yan kasi maawain, matulungin. Ganyan ang iba. Mga evil yan na klase ng tao. Hindi dapat ganun. Ano pa? Actually, parang ang daming ganun. Ewan ko, 50-50 siguro. I don't think so. Na madalang lang talaga yung hindi abusado, I think. Tama po ba? With Jesus Christ. Madalang ba yung hindi abusado? Madalang lang hindi abusado. Yun ang obserbahan ko. Based on my experience. Madalang lang. Kaya
Ibig sabihin, marami na talaga yun. Lalo sa panahon ngayon. Yung evil, kasi nga, nasa end of times na nga ito. Kaya ganun. At, hindi natin alam kung kailan babalik si Jesus Christ, no? Yung talagang, yung sabing nakasakay siya sa kabayo na nasa Biblia, yung pagbabalik niya na yun, hindi natin alam. Ayaw ko din naman tanungin. Kasi, parang surprise yun eh, di ba? Malay yun, di ba? Ano ang next na mangyayari sa buhay mo? Ace of Swords in reverse. Hindi magtatagumpay ang ano yan, si King of Pentacles. Yan ang next na mangyayari sa buhay mo. Ano to si King of Pentacles? Kaaway yan. Kaaway siya, guys. Tama. Hindi siya magtatagumpay. Si King of Pentacles na yan. Kaaway mo. Kaaway daw eh. Kaaway mo daw yan. Hindi daw yan magtatagumpay. Ano bang balak sa'yo ni King of Pentacles na hindi siya magtatagumpay? Yung atakihin ka. May goal siya eh. Goal niya na ano, mag-effort continuously. Mag-effort continuously. Na ano, para ano, bakit mag-effort siya continuously? Anong gagawin niya? Mag-message. Hindi message. Read witchcraft. Kasi clarified by this magician. Witchcraft. May sisend pala siya. Hindi message. Witchcraft. Manipulation. Pwede spell. Bakit? Anong gusto niya mangyari sa'yo? Bakit sindan ka niya ng spiritual witchcraft, manipulation? Gusto niya ma-stagnant ka. Para matali ka, ma-stagnant ka. That's why, masama ang kanyang mitiin. Masama ang kanyang hangarin. Pero, siya ay may impyerno rin. Diba? Rhyme. Akala niya siguro hindi siya may impyerno. Pero may impyerno rin yan. O kung sukdulan yung kasamaan na nagawa niya, edi abyss. Saan pupunta to si King of Pentacles na yan? Impyerno. Ito namatay. Impyerno nga. Impyerno siya mapupunta. Ano pa? Ang witch. Si witch. Ang mahilig siya ma-atake. Siguro sa'yo. Palagi nagsisend siguro yan sa'yo ng mga manipulation. Ano pa? Ano naman ang darating sa'yo? What's with the Five of Swords in reverse here? Merong makipag-ano sa'yo to. Makipag-ayos na interesado sa'yo. Driven ang kanyang feelings ng love ng naramdaman niya. Gusto niyang makipag-reunite sa'yo. Kasi isip siya ng isip sa'yo. Nag-overthink siya sa'yo. Ano yung energy ng person na yan na nag-overthink sa'yo? Kasi isip ng isip.
Puno ng baggage. Naka-overthink niya yan. Or maybe mga negativities. Meron siyang karga. Upright ba to? Itong 8 of Swords. Yeah. Naka-restrict pati yan. Naka-restrict. Para bang victim, nakatali. Pero, nakapag-reach out yun sa'yo sa kabila ng ganito. Yung situation. Pero makawala yan din. It's a blessing from heaven. Yung person na yan. Yes. Na mapapangasawa mo yan at mamumuhay kayo ng prosperous, masagana. Yan yung blessing from heaven. Itong tao na to, naka-restrict nga lang siya ngayon. Pero makapag-reach out yan sa'yo. Maging positive yan siya and maging brave, no? And makapag-reach out yan sa'yo. Iniiyak yung tuta ko. Two of Pentacles. Sa ngayon, for sure, nadja-juggling ang person na yan. Kasi nga, naka-restrict, parang victim siya. Parang siya na-trap. Na-trap. And then, parang nakapiring pa yung mata niya. Talaga na-bind, no? Na-trap pa. Tapos, yung isip niya, kasi siguro nag-overthink yan. Isip ng isip, pwedeng inatake din isipan yan. Problemado yan. Stress yan. Aware ba siya na may nakatake sa isip niya? Hindi. Yan ang mahirap pagka walang alam. So, mga ganyan. Na hindi aware sa scheme and deceit ng iba. Mukhang madami ang maimpyerno dahil madaming gumagawa ng evilan. Dahil ang pinapairal kasi ng mga tao, selfish yan. That's why. Actually, madami na talaga sa impyerno eh. Madami naman talaga dun eh. Ano pong reason or Jesus Christ kung bakit napupunta sa impyerno? O napunta sa impyerno ang maraming nandun sa impyerno? Ano pong reason? Committed sila sa sa paggawa ng masama. Committed sa paggawa ng masama. Kaya napunta sila sa impyerno. Alam niyo, committed. Talagang committed sila sa paggawa ng masama. Ano ang next na mangyayari? Wala na yung mga nagpapalito sa'yo. Wala na yan. Magkaroon ka na ng dipinsa. Protection. And then, Empress. The Devil. Upright pa itong Devil eh. Upright. Madami ma-obsess sa'yo kasi attractive ka. Hindi dahil doon. Madami ang ba't ganun? Ano ang next na mangyayari sa love life mo? Knight of Wands. Wala namang aggressive na mga atake. Oh yeah. Kaya hindi ka na malulungkot. Maano yan, hindi kasi makontento sa buhay nila. Yung mga na-atake niyan. Yan. Ano pa? Ano next na mangyari sa love life mo? There is a new beginning. Ayan. May mag-umpisa, may stable, o may mag-umpisang relationship, o may mag-take ng action. Someone na sensitive yung feelings niya pagdating sa'yo. Emotional. Umahal ka ng tao na yan. Mahal ka ng tao na to na mag-take na action sa'yo. Hindi.
emotional. Maging emotional siya kaya mag-take siya ng action. Kaya, magiging maamo siya sa'yo, magpa-tame siya sa'yo. Hindi na siya maging mailap sa'yo. Kumbaga, kusa siyang lalapit sa'yo. Kusa siyang mag-take na action sa'yo. Magkukusa siya na gagawa ng paraan. No? Like, puntaan ka niya, o i-message ka niya, or tawagan ka niya, yung ganun. So, ano pa? May paglalaban ka niya. Kahit na may mga hadlang, ay paglalaban ka niya. Para ba napaka-impulsive na porsigido siya, na hindi siya mapigilan, hindi siya mahadlangan, yung mga ganun ba na buo yung loob niya, buo talaga yung desisyon niya na i-offer sa ito yung huge offer. Yun talaga nasa isipan niya na hindi na mabali yung desisyon niya. Yan. Na wala na mga pang manipula sa kanya, na yun na talaga yung desisyon niya. Wala nang makapang-sway sa kanya. Kasi makapaglagay na siya ng boundary na yun talaga, parang panindigan niya na talaga na yun na yung decision niya. I-offer niya sa'yo talaga to. No? Yan. Para magkaroon na ng new beginning. Nag-goal niya talaga, hindi siya titigil, hindi siya hihinto. Hanggat hindi siya mag-give up, hanggat na i-offer niya sa'yo yung cup of love. Goal-driven siya. So, kung mayroong mga hadlang, mayroong mga challenges, mayroong mga blockish, hindi siya titigil. No? Talagang i-offer niya sa yung cup of love na yan. Upright ba yung 7 of Pentacles? Yeah. Clarified by 6 of Cups. Maring yan ang inaantay mo. Parang, sino ba yung naaga-antay? Ikaw ba? Ikaw ba yan? Ikaw to na nag-aantay na mangyari to. Yung magkaroon ng stability sa inyo ng person mo, o may person na darating na from your past, or your person na current person, or a new person na pakasalan ka. Yan ang inaantay mo. Na magkaroon ng stability sa inyo, na hindi ka na nagdurusa, hindi ka na kawawa, hindi ka na nagsasuffer na parang na left out in the cold. And the devil. What's with the devil here? Na maging extreme yung desire ng person mo na mapasa kanya ka. Oo. Kaya mag-take siya ng action. Yun ang magpupush sa kanya yung extreme desire niya mapasa kanya ka. Yung gano'n, maging possessive siya sa'yo, and gusto niya magkaroon ng stability sa inyo, yung makapiling ka na niya, hindi ka na mawalay sa kanya, hindi ka na malayo sa kanya. Yan. Anong gusto sabihin sa'yo ng person na to? Ito. Hindi na siya guarded. So, yan, ito na naman guys for collector.